Hello, good morning everyone. I make this video to share with you my experience during the time when I was in critical situation because of COVID-19. And what are the remedies that we do because hospital is full? There's no space for me to be accepted in the hospital because of even everywhere there are a lot of people suffering from COVID. So last month when I was in critical situation, we called the hospital. The hospital is full and we have to wait for mahabang pila before they will accept me in the hospital. I thought that that would be my last days in this planet Earth. Pero thanks God na binuhay pa niya ako for a reason to serve Him more. Because when I was on my bed, I'm crying na, Lord, buhayin mo pa ako kasi kawawa yung mga bata, kawawa yung mga anak ko, maliliit pa sila. And then I was crying to the Lord na I will serve you more, Lord. And that's the time na my oxygen level ay bumaba ng husto at bumaba ng narating ko yung 60 na oxygen level. And hindi after reaching that oxygen level, hindi ko na alam anong nangyari. Wala akong maalala sa mga kaganapan. And that's the time pala na naghahanap sila ng oxygen. Kasi kahit oxygen, ubos, kahit pa mag-refill ka, ayaw nilang mag-refill ka kung hindi mo nabili sa kanila yung oxygen tank. So, praise God, my blessing and my angel sa buhay ko na hindi ko kilala at until now hindi ko pa na-meet yung tao na yon na nagpahiram ng oxygen. So, that night, nadugtungan yung buhay ko dahil may isang tao na nagpahiram ng oxygen. Taga Solano daw siya, but hindi ko pa siya na-meet, hindi ko siya nakita, hindi namin kakilala. Pero that's an angel that God na binigay niya sa akin that night. And then also, after na naubos yung oxygen, may isang tao ulit na nagpahiram. Kasi critical na ako that time. Hindi pwedeng hindi ako mag-oxygen. So talagang nagdugtong-dugtong yung mga blessing ni Lord para lang mabuhay ako. And ang mga tao na nag-provide noon, hindi namin kilala. Never namin silang na-meet, never namin silang nakilala. Pero yung isa, I went straight to the house and I said thank you for pinahiram mo yung oxygen tank mo kahit hindi mo kami kilala. And then nadugtungan yung buhay ko dahil doon. Then that's the time, October 2, yung isang friend ko, minessage ng asawa ko yung isang friend ko na please pray for my wife, nahihirapan po siyang huminga. And then suddenly they drop by in our house and binigay po nila sa amin ito, yung ivermectin. Hindi po ako nagsisinungaling. Andito lang ako sa bahay when I was in critical situation. Ito po yung dinaan nila sa amin at saka ito, Bukid VCO. And then itong ivermectin premium. Yun yung time na sabi nila, ipatake mo ito kasi wala tayong magagawa. Hindi tumatanggap ang hospital ng patient. So, pinatake ng asawa ko ito, double dose ang ginamit nila. And then sabi nila, gusto mong i-enroll ko sila sa community of doctors. May mga volunteers na doctors na tumutulong sa mga in-house patient na hindi kayang i-accommodate ng hospital kasi nga punuhan yung mga pasyente. Meron tayong makokontak. And I just found out during those days. So, merong CDC na pinangungunahan ni Dr. Landrito, meron din ang group ng Baguio. Marami silang group na pwede nating kontakin pag when you are in critical situation or when you want to
when you need your help, when you need yung tulong ng doktor, pwede silang kontakin. And then from October 2, ginaid nila kami, the doctors always calling my husband, instructing him, video call, pinapakita niya talaga kahit yung oxygen level, yung gamot, yung BP, yung oximeter, chine-check nila, always on time checking nila. And then itong ivermectin, sabi nila 2 in the morning and 2 in the afternoon. So, ang ginawa namin, ang ginawa ng mister ko, ganun yung in the evening pala. And then, yun ang ginawa niya. And then, kasabay nito is yung D3 and vitamin C. So, yun yung ginawa ko yung ginawa ng mister ko, pinainom ako ng gamot. Those lahat ng instructed ng doktor, ginawa niya. After 2 days, I feel better. After 3 days, naging better na naman ulit ako. And then 4 to 5 days, pwede na akong umupo. Hindi na ako nahihilo pag umupo. And then 5 days completely, 6 days completely naalis ko na yung oxygen ko because I can breathe na walang problema. Nakuha ko na yung 95 to 98 na oxygen level. So, mahina talaga yung katawan ko, but the doctor says, magpahinga ka. Huwag mong biglahin yung katawan mo kasi ganyan talaga. Sobrang matagal kasi yung matagal ka kasing nagka-COVID before ninyo kinontak sa amin. Dahil nga sa kakokontak sa hospital, ka pupunta sa hospital, hindi ka maka-accommodate dahil sa dami ng pasyente. And this bukid, it really helps. It really helps sa cough natin, sa pag-renew ng strength natin. It protects, ito ay antibacterial kasi siya. It protects kasi yung natin pag may ubo tayo. Tumutulong siya na pinapatay yung mga bakterya sa katawan natin. So, ang maganda dito is yung minamanage niya yung pagdumi natin ng maganda. So, yun. And even my kids using this, hindi po sila nagkaubo nung time na ako ay na-COVID ako. Ate Lea Salteras, Pastora Lea Salteras, binigyan po kami ng ganitong BCO. Sabi niya, please let the kid take this one for the protection. So, yun po, pinainom sila ng pinainom. Kahit ubo, kahit po sipon, hindi sila nagka-sipon yung mga bata. And yung kasama namin dito sa bahay, yung working student ko na dalaga, nag-uumpisa siyang ubuhin, pinatake po ng mister ko ng ganito, and ivermectin agad na, once a day. Hindi po nagtuloy. Pero actually po, we know na-infect siya ng COVID, kaya lang sobrang maaga po namin siyang trinit, na-treat po siya agad. So, ganun po ang nangyari when I was in my critical situation, when I was about to die because of COVID. But thanks God, hindi po natuloy na kinuha ako ni Lord para po makapag-share ko sa inyo yun. So, if you are a COVID, if you don't believe in COVID is real. Nakakamatay po talaga siya pag pinabayaan. Pero hindi siya nakakamatay pag inagapan po natin. Huwag nating hintayin. Marami po kasing nag-advocate na trangkaso yan, sipon lang yan. Pero hindi. Pag nagkasipon po tayo, agapan po agad. Huwag nating hintayin. Once bumagsak po yung immune system natin, madali na lang po sa virus na kumalat sa katawan natin. Iko-cover po yung lungs natin, hindi tayo makahinga. So, yun po yung ginagawa ng virus. So, huwag nating hayaan. Yung sleeping time po natin, yung pagkain po natin, yung paglabas-labas natin ang hindi importante. Yun po yung dapat iwasan natin. So, that's all, and thank you, and I really praise God and thank God for a new life that He has given me. And yung gustong mag-donate ng ganito, mag-donate po kahit ibigay natin sa mga matatanda, kahit vitamin C. We are promoting
precautionary para po sa mga matatanda natin. So pwede po yung gustong mag-donate ng vitamin C, D3 and VCO, pwede po nung ipadaan kay Sir Gait para po ibigay natin sa ating mga seniors na hindi naman po makalabas para bumili ng kanilang vitamins. Thank you and praise God.